Man TV. Bobby Aguilar. Kabanata 231. Ayaw ni Bobby Aguilar na makialam sa mga ganitong kabataan. Sinenyasan niya si Edward Green na huwag silang pansinin. Kahit naiirita si Edward Green, natitiis lang niya ito. Mukhang madaling umakit ng gulo ang kotseng ito, hindi maiwasang mapaisip ni Bobby sa sarili. Dumaan ang kotse sa toll booth at pumasok sa isa pang highway. Gaya ng inaasahan, naghihintay sa kalsada ang dalawang kabataan. Nang makita na nila si Bobby ay inapakan na nila ang gas at umalis. Gustong habulin sila ni Edward Green, ang mainit na dugong kabataan, ngunit kung isa sa alang-alang ang utos ni Bobby, sumunod na lamang siya sa likuran ng masunurin. Malumanay na yumandar ang sasakyan sa kalsada, bahagyang pumikit si Bobby at huminga ng malumanay. Sa kasamaang palad, pagkapikit pa lang niya ay bumungad sa kanyang isipan ang mayabang na mukha ni Dexter Blair. That Dexter Blair, hindi napigilan ni Bobby ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit. Sa sandaling ito, ang kotse ay biglang nagpreno ng malakas. Nontog na naman ang ulo ni Bobby sa upuan sa harap niya. Motherful. Magmumura na sana si Bobby ngunit nakita niya ang eksena sa labas ng bintana. Hininto na ng dalawang binata ang sasakyan, na hamarang sa daraanan nito na mayabang na ugali. Hindi pa tapos. Hinusot ni Bobby ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pagkainip. Itinulak niya ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nakatayo ang dalawang kabataan sa harap ng M3, na mayabang na nakatingin kay Edward Green. Ano ang problema, manok out? Panunuyan ng isang kabataang may kulay blonde na buhok. Gumapang na parang uod, ano ba ang pinagdadaanan mo? Natatakot. Tinuya din ng isa pang kabataan. Kinagat ni Edward Green ang kanyang mga ngipin, sinusubukang pigilan ang kanyang galit, at sinabing, ayaw naming makipagkompetensya sa inyo. At saka, itong lalaking nasa kotse ay ang kilalang King of Choiseul, si Bobby Aguilar. Naisip niya na ang pagbanggit sa pangalan ng King of Choiseul ay matatakot sila. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang marinig ang titulong ito ay nagpasigla lamang sa mga kabataan. Oh, King Choiseul. I've been dying to have a taste of you, nanunuyang sabi ng blonde. Ang gagawin mo lang ay ipagmayabang at i-hype ang sarili mo online, gamit ang mga special effect para linlangan ang mga tao. Kung talagang may lakas ka ng loob, subukan natin. May tatawag ako ngayon, dare you? Malamig na tumawa ang blonde. Si Bobby ay lalong naiinip. Lumakad siya pasulong, malamig na tinitigan ang blonde, at nagtanong, hindi ka pa tapos. Hehe, ikaw si King Choiseul. Yung mayayabang at hypeng na tao. Halika, sabihin sa amin, saang kumpanya ng media ka galing. Ngumisi ang blonde. Sumigaw din ang kabataang katabi niya, kung may kakayahan ka, subukan mo. Kung hindi, mag-post ng video online at sabihing ikaw ang nakababatang kapatid ni Glenn. Tama, ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na hari. Malamig na tumawa ang blonde. Hindi kumibo si Bobby, humakbang lang siya pasulong at nagsample. Bagamat nagpigil siya, ang sampal na ito ay nagpaikot pa rin sa blonde ng 360 degrees sa lugar at bumagsak ng husto sa lupa. Huwag kayong maghanap ng gulo ng walang dahilan, sumulyap si Bobby sa kanila at malamig na nagsalita. Takot na takot ang binata sa tabi ng blonde kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa oras na natauhan na siya ay naglayas na si Bobby. Nang walang panliligalig mula sa blonde, ang kanilang paglalakbay ay umunlad ng mas mabilis. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa White City. Nakakulong ang villa dito, at pagpasok pa lang nila, nakita nila ang isang malaki at hiwalay na espasyo. Huminga ng malalim si Bobby, naramdaman ang mahinang espiritual na enerhiya sa paligid niya, at mahinang pamulong, kung mag-set up ako ng isang spiritual energy gathering formation dito, tiyak na dadami ang konsentrasyon ng spiritual energy. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, agad niyang inilabas ang mga materyales at sinimulang ayusin ang porma sayon. Ang pagbuo ng espiritual na pagtitipon ng enerhiya ay ang pinakapangunahing porma sayon para sa mga magsasaka. Bagamat hindi ito kasing ganda ng isang natural na espiritual na porma sayon,
Kapaki-pakinabang pa rin ito para sa mga ordinaryong magsasaka. Sa oras na natapos ni Bobby ang pag-set up ng formation, gabi na. Nakatingin sa mabituing kalangitan, mahinang bumulong si Bobby, "I wonder if I can make a breakthrough this time." Naka-cross-legged siya sa lupa, nakapikit, at naghanda na pumasok sa foundation building stage 7. Sa kasamaang palad, nabigo muli ang tagumpay. Malinaw niyang nahawakan ang 7th layer, ngunit hindi niya magawa ang pambihirang tagumpay. Tumayo si Bobby mula sa lupa at walang magawang bumantong hininga, mukhang kailangan pa rin ng pagkakataon ang isang pambihirang tagumpay. Sa ganitong uri ng closed-door approach, hinding-hindi na ako makakapatong sa 7th layer. Sa panahong ito, halos lahat ng oras niya ay ginugol ni Bobby sa paglilinang. Marahil ay panahon na rin para lumabas siya at maranasan ang sekular na mundo. Sa susunod na mga araw, nilinang ni Bobby ang isang malaking hardin sa loob ng pagbuo ng espiritual na pagtitipon ng enerhiya. Hindi tulad ng mga ordinaryong hardin, ang isang ito ay ganap na tinanim ng mga halamang gamot. Sa tulong ng espiritual na pagtitipon ng enerhiya, ang mga halamang gamot ay lumago ng mas mabilis. Sa ilalim ng nakakapasong araw, hinawakan ni Bobby ang kanyang asarol, pawis na pawis. "Ginoo Aguilar, bakit ka naghahardin bigla?" bulong ni Edward Green. Pinunasan ni Bobby ang pawis sa kanyang noo at sinabing, "Minsan, ang paghahalaman ay isa ring uri ng pagtatanim." "Hindi ko maintindihan." Umiling si Edward Green, mukhang naguguluhan. Ngumiti si Bobby at sinabing, "Magkaiba ang landas ng kultibasyon ng bawat isa. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng iyong sariling paraan maaari kang maging matagumpay." Si Edward Green ay nakinig, na nakadama ng parehong naliwanagan at nalilito. Hindi na nagsalita pa si Bobby. Tumangala siya sa araw at mahinang bumulong, "Path. Ano ang sarili kong landas?" Ang ilang pagbawi ng lupa, higit sa araw na matapos ang lugar ng villa ay ginawang hardin. "Ang gandang villa ay naging ganito," bulong ni Edward Green. Si Bobby naman ay medyo nasiyahan. Sa pagtingin sa namumulaklak na mga halamang gamot, si Bobby ay may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang sumunod na hapon, ipinagpatuloy ni Bobby ang kanyang paghahalaman. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang tumatawag si Ray Walters. Pumunta si Bobby sa gilid at sinagot ang tawag. "Anong meron?" tanong ni Bobby. Ang kanyang chapter ay na-updated ng Nov.lbin. Copper meter. Sinabi ni Ray Walters sa kabilang dulo, "Mr. Aguilar, nabuksan ko na ang bibig ni Caldwell." Tumango si Bobby, sinenyasan si Ray na nagpatuloy sa pagsasalita. Mataimtim na nagsalita si Ray, ang kanyang partner ay ang tinaguriang King of Medicine sa River North Region, si Chaim Tate. Chaim Tate. Kumunot ang noo ni Bobby. Hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Ipinaliwanag ni Ray sa kabilang dulo, ang King of Medicine daw ay gumugol ng higit sa buong kanyang buhay sa paglalakbay sa mundo, sa pagkolekta ng mga halamang gamot. Siya ay may hindi mabilang na mataas na kalidad na mga halamang gamot sa kanyang pag-aari. Ang batch ng mga halamang gamot na ipinagpalit niya kay Caldwell ay may sira na produkto. Hindi maiwasan ni Bobby ang mabigla. Ang mga halamang gamot na may mga dekada ng nakapagpapagaling na katangian ay nakikilala na may sira na mga produkto. Gaano karaming mga mataas na kalidad na mga halamang gamot ang mayroon si Chaim Tate para maging napakagasta? Maaari mo bang makuha ang kanyang contact information? Tanong ni Bobby na nakakunot noo. Tumawa si Ray sa kabilang dulo at sinabing, "Kamakailan lang, si Chaim Tate ay nasa Chazal region namin. Nag-ayos na ako ng meeting para sa iyo sa White City." Kabanata 232. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar at mabilis na pinuri, "Magaling." Pagkatapos, ipinadala ni Ray Walters ang address at oras kay Bobby Aguilar. Itinakda ang oras para sa tanghali, at ang lokasyon ay ang pinakamalaking lokal na restaurant na pinangalanang Tanghali na. Medyo nag-ayos si Bobby Aguilar at naghanda na para umalis. Bago umalis, pinaalalahanan ni Bobby Aguilar,
bantayan mo ang mga halamang gamot sa hardin para sa akin, at huwag kalimutang diligan ang mga ito mamaya. Alam ko. Inip na ikanaway ni Edward Green ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, nagmaneho si Bobby Aguilar sa No. L. Winery. Sa isang hindi masyadong malaking pribadong silid sa gawaan ng alak. May 3 tao na nakaupo dito. Isang matandang lalaki at 2 binata. Guro, sa tingin mo ba ay may kakayahan itong si Bobby Aguilar? Nakasimangot na sabi ng isang binata. Seryosong sabi ni Chaim Tate, I think hindi ako nagkakamali. Kilalang kilala ko si Conrad Schroeder. Lubos niyang pinahahalagahan ang reputasyon ng kanyang pamilya. Kung si Bobby Aguilar ay hindi kaya, hindi siya kusang magpapasakop sa kanya. Sa tingin ko ay malabong mangyari. Bahagyang umungol ang isa pang binata. Guro, narinig ko na si Bobby Aguilar ay may kakaibang relasyon sa pamilya Taylor. Bukod dito, si Emily Taylor mismo ang dumating sa capital city at humiling kay Conrad Schroeder na palayain ang isang tao. Sa tingin ko si Conrad Schroeder ay kadalasang natatakot sa pamilya Taylor. Nanatiling tahimik si Chaim Tate. Hinaplos niya ang kanyang baba at nag-isip saglit, tumango, well, there is really such a possibility. Magkita muna tayo at saka tayo magdedesisyon. Hindi na nagsalita pa ang dalawa at tahimik na nakaupo doon at naghihintay. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Bobby Aguilar sa pintuan. Nang makita si Bobby Aguilar, lalo pang sumimangot ang 2 disipulo. Batay sa kanyang aura, si Bobby Aguilar ay isa lamang inner strength master, hindi kahit isang grandmaster. Paano kaya niya matatalo si Conrad Schroeder, na isang grandmaster? Medyo nag-aalinlangan din si Chaim Tate. Hindi kailanman matatalo ng isang inner strength master ang isang grandmaster. Kahit isang hindi pa nagagawang henyo ay hindi makakagawa nito. Ang Bobby Aguilar ba ay isang walang laman na pangalan noon? Ikaw ay dapat si Mr. Chaim Tate, ang hari ng medisina. Si Bobby Aguilar ang nagkusa na lumakad pasulong at nakipagkamay kay Chaim Tate. Bahagyang tumango si Chaim Tate, at pagkatapos makipagkamay, umupo si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, sinabi ni Chaim Tate na may pambabala, Mr. Aguilar, nakakamangha talaga na napakarami mong naabot sa murang edad. Sumagot si Bobby Aguilar, Mr. Pagbibiro ni Tate. Kung ikukumpara sa iyo, ang aking mga nagawa ay hindi dapat banggitin. Tumawa ang isa sa mga disipulo, Mr. Aguilar, matagal ko nang narinig ang iyong pambihirang lakas, kahit na natalo mo si Conrad Schroeder. Ngayon, nagulat talaga ako nang makita-kita. Ang tila komplementaryong pahayag na ito ay talagang napuno ng pagdududa. Tahimik pang ang sinabi ng isa pang disipulo, sa tingin ko ay nag-iingat lang si Conrad Schroeder. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, at bagamat hindi siya nasisiyahan, hindi na siya nagsalita pa. Ginoo Aguilar, kung hindi ka tatutol, papayag ka bang sumubok sa akin? Tumayo ang alagad at nagsalita ng pag-alit. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Chaim Tate at umiling, kalimutan na natin ito. Nandito ako para humingi ng tulong kay Mr. Tate ngayon. Hehe. Tumawa ang alagad at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Bobby Aguilar ang pag-akyat ng enerhiya sa kanya. Bagamat saglit lang ay nasalo pa rin ito ni Bobby Aguilar. Hindi niya namamalayan na tumingin kay Chaim Tate at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ang Chaim Tate na ito ay hindi simple. Tunay na karapat-dapat sa titulong hari ng medisina. Ginoo Tate, nandito ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa iyo. Si Bobby Aguilar ay dumiretso sa punto nang walang sinasabi pa. Sumimsam si Chaim Tate sa kanyang wine glass at ngumiti. I wonder what kind of cooperation wants to discuss Mr. Aguilar. Natahimik sandali si Bobby Aguilar at pagkatapos ay nagsabi, mayroon kang titulong King of Medicine, Mr. Tate, kaya dapat mayroon kang mataas na kalidad na mga gamot. Bahagyang tumango si Chaim Tate nang hindi mahinhin, tama, mayroon akong higit sa 100 gamot na daan-daang taong gulang na. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Mahigit 100 gamot na daan-daang taong gulang na, talagang mayaman si Chaim Tate.
Medyo tame time na sinabi ni Bobby Aguilar, Mr. Tate, gusto kong bumili ng ilang mula sa iyo. Pangalanan mo ang iyong presyo. Ginoo. Aguilar, minamaliit mo ang aking Panginoon. Sa tingin mo ba kailangan ng aking amo ng pera? Ngumisi ang alagad. Mabilis na binago ni Bobby Aguilar ang kanyang tono, Mr. Tate, kung maaari, gusto ko makipagpalitan ng mga bagay na may katumbas na halaga sa iyo. Mga item na may katumbas na halaga. Tumaas ang isang kilay ni Chaim Tate. Ibinaba niya ang kanyang wine glass at bahagyang ngumiti, Mr. Aguilar, sana hindi mo ako pansinin na magtanong, anong uri ng mahalagang bagay ang mayroon ka sa iyong pag-aari? Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, mga tabletas. Maaari bang gamitin ang mga ito? Kahit anong klaseng peel, basta itanong mo, I can try to make it. Ha. Humagalpak ng tawa si Chaim Tate nang marinig niya ito. Hindi ko inaasahan na si Mr. Aguilar ay isang alchemist. Nakangiting sabi ni Chaim Tate. Tumango si Bobby Aguilar, medyo alam ko. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chaim Tate. Pagkatapos mag-isip-isip ng saglit, bigla niyang sinabi, fine, if you can produce a 9 transformation peel, maaari kang pumili ng alinman sa aking mga gamot. 9 transformation peel. Agad itong hinanap ni Bobby Aguilar sa kanyang mga minanang alaala. Hindi nagtagal, lumitaw sa isip ni Bobby Aguilar ang formula para sa 9 transformation peel. Walang problema. Pumayag naman agad si Bobby Aguilar. Hanggat mayroon siyang formula, ang 9 transformation peel ay hindi dapat maging problema. Sige, tapos na. Tumango si Chaim Tate. Tuwang-tuwang kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang baso ng alak at iniklink ito sa kay Chaim Tate. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Bobby Aguilar kay Chaim Tate at umalis sa gawaan ng alak. Pagkaalis ni Bobby Aguilar, dumilim ang mukha ni Chaim Tate. Guro, ang batang ito ay talagang nambobola. Malamig na sumangot ang alagad. Tama iyan. Hindi niya tinanggap ang hamon ko. Tiyak na ipinagmamalaki niya ang kanyang mga kakayahan. Sumama ang isa pang alagad. Maging si Chaim Tate ay malamig na ngumuso. Sinulyapan niya ang kanyang dalawang disipulo at sinabing, sa paghusga sa kanyang aura, siya talaga ay tila isang ikapitong yugto ng Inner Strength Master, mahina at hindi karapat-dapat banggitin. At sinadya ko siyang subukan gamit ang 9 transformation peel, at talagang pumayag siya. Sabi ni Chaim Tate na may singkit na mga mata. Dapat mong malaman na kahit sa Divine Alchemist Pavilion, kakaunti ang mga tao na maaaring gumawa ng 9 transformation peel. Maliwanag, nagyayabang lang siya. Tumango naman ang dalawa pang alagad bilang pagsang-ayon. Bukod sa mga kahirapan sa pagbuo ng 9 transformation peel, ang mga kinakailangan para sa mga sangkap ay lubhang hinihingi. Si Bobby Aguilar ay lubos na sumang-ayon kaya't hindi may iwasang maghinala si Chaim Tate. Guro, tila ang hari ng Chozel ay walang iba kundi isang walang laman na pangalan. Kailangan nating maghanap ng ibang makakasama. Sabi ng alagad sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Chaim Tate at dahan-daw ang bumantong hininga, sa kabutihang palad, hindi ko sinabi kay Bobby Aguilar ang tungkol sa hitsura ng Divine Medicine. Kabanata 233. Ang dahilan kung bakit nagtagal si Chaim Tate sa Chozel ay dahil may lalabas na Divine Medicine sa White City. At ang banal na gamot na ito ay may habang buhay na 1,000 taon. Kahit si Chaim Tate ay walang ganoong divine na gamot sa kanyang pag-aari. Gayunpaman, ang paglitaw ng ganitong uri ng banal na gamot ay walang alinlangan na magdudulot ng kaguluhan. Bagaman hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, marahil ang buong pamilya sa Chozel at River North ay makakatanggap ng balita. Naiwan na walang pagpipilian, nagpasya si Chaim Tate na maghanap ng makakasama. Noong una ay gusto niyang hanapin si Bobby Aguilar, na may reputasyon bilang King of Chozel, ngunit nang makilala siya ngayon, tinalikuran ni Chaim Tate ang ideya. Guro, paano kung hahanapin natin ang Martial Arts Association? Mungkahi ng kanyang alagad sa puntong iyon. Kahit na walang maraming master sa Chozel's Martial Arts Association, mayroon pa rin silang ilang Grandmasters.
Sa kanilang tulong, ang aming mga pagkakataon na magtagumpay ay mas mataas. Matapos pakinggan ang mga salita ng kanyang disipulo, nag-isip sandali si Chaim Tate, at pagkatapos ay tumango, iyon lang ang paraan. Samahan ng martial arts. Mula nang mamatay si Gage McBride, ang kanyang senior na alagad ay nanunungkulan bilang bagong presidente ng association. Ang pangalan ng pangulong ito ay si David Wright, ang paboritong disipulo ni Gage McBride, at ang dalawa ay may mahusay na relasyon. Mula nang mamatay si Gage McBride, ang isip ni David Wright ay napuno ng paghihiganti, ngunit dahil sa kanyang hindi sapat na lakas at takot sa pamilya Taylor, wala siyang magawa. Si David Wright ay nakaupo sa kanyang opisina, at sa kanyang harapan ay nagpe-play ng video ni Kato Cain na pinahirapan si Gage McBride noong araw na iyon. Bobby Aguilar, lalong nagalit si David Wright habang pinapanood niya. Hindi niya mahanap ang lakas para maghiganti sa pamilya Taylor, kaya ibinuhos niya ang lahat ng galit niya kay Bobby Aguilar. President Wright, may naghahanap sa iyo sa labas, pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat. WHO. Kumunot ang noo ni David Wright. Hari ng medisina ng River North, Chaim Tate, totoo ang sagot ng kanyang nasasakupan. Nang marinig ang pangalan, agad na tumayo si David Wright. Bilasan mo, imbitahan mo sila. Nagmamadaling sabi ni David Wright. Hindi nagtagal, pumasok sa opisina si Chaim Tate at ang kanyang alagad. Samantala, si David Wright ay nagtimpla ng tsaa, magalang na naghihintay sa kanila. Nang makita si Chaim Tate, mabilis na lumapit sa kanya si David Wright at masigasig na sinabi, "Matagal ko nang narinig ang tungkol sa prestihiyosong hari ng medisina, at pambihira na makilala ka ngayon. Masyado kang mabait, Pangulong Wright," walang pakialam na sagot ni Chaim Tate. Pagkaupo, si David Wright ay pansamantalang nagtanong, siguro kung anong uri ng patnubay ang mayroon ng hari ng medisina sa pagpunta dito sa oras na ito. Ibinuka ng disipulo ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit kinawayan siya ni Chaim Tate. Tumingin siya kay David Wright at diretsyong sinabi, "President Wright, may gusto akong itanong. Ituloy mo, hari ng medisina. Basta ang alam ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat." Tinapik ni David Wright ang kanyang dibdib at tiniyak. Tumigil sandali si Chaim Tate bago sinabing, "Hindi ako taga Chazal, kaya wala akong masyadong alam tungkol kay Chazal." Kamakailan, isang kabataang lalaki na may mahusay na reputasyon sa Chazal na nagngangalang Bobby Aguilar, na kilala bilang King of Chazal, ay nasabing nanalo laban kay Conrad Schroeder. Totoo ba ito o mali? Nang marinig ang mga salita ni Chaim Tate, biglang nanlamig ang mukha ni David Wright. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Bobby Aguilar ay isa lamang master ng 7th rank. Inner strength, paano kaya siya mananalo laban kay Conrad Schroeder? Oh! Tumaas ang kilay ni Chaim Tate. Ngunit ang mga alingawngaw sa labas ay nagsasabi na si Conrad Schroeder ay natalo ni Bobby Aguilar. Malamig na ngumuso si David Wright, hindi ba dahil sa pamilya Taylor ang lahat? Kung wala sila, matagal nang patay si Bobby Aguilar. Seryoso ka? Kumunot ang noo ni Chaim Tate. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mayroon akong video dito. Mabilis na binuksan ni David Wright ang kanyang computer at pinatugtog ang video. Ang nilalaman sa video na ipinakita ay si Kato Cain na nagpapahirap kay Gage McBride. Ang lalaking ito ay mula sa pamilya Taylor, at ang kanyang napakalakas. Kung wala siya, matagal nang namatay si Bobby Aguilar. Malamig na ngumuso si David Wright. Pinanood ni Chaim Tate ang nilalaman ng video at hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Guro, sinabi ko na sa iyo noon na si Bobby Aguilar ay walang iba kundi walang laman na usapan. Eksakto, paano kaya matatalo ng Inner Strength Master ang isang Grandmaster? Common sense lang na imposible. Sunod-sunod na bulalas ng dalawang alagad. Sumunod din si David, na nagsasabing, tama ang dalawang ginoong ito, si Bobby Aguilar ay may mahinang kaharian at hindi karapat-dapat na banggitin, gusto lang siyang i-promote ng pamilya Taylor. Alam mo, sa mga kakayahan ng pamilya Taylor, kahit na ito ay isang piraso ng aso, maaari pa rin nilang itaas ito sa isang superior na tao.
Marahan na bumantong hininga si Hyam Tate at sinabi sa mahinang boses, mukhang na-overestimate ko talaga si Bobby Aguilar. Kung ganoon, maaari lamang silang umasa sa Martial Arts Association. Pagkatapos, sinabi ni Hyam Tate ang kanyang intensyon. Banal na gamot. Ito ay napakahusay. Tuwang-tuwa si David na puno ng pamumulaklak ang mukha. Salamat, Mr. Tate, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Excited na sabi ni David Wright. Bahagyang tumango si Hyam Tate at sinabing, tandaan, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito at dapat itong ilihim. Tinapik-tapik ni David ang kanyang dibdib at sinabing, makatiyak ka, sino ang hindi nakakaalam na ako, Makatiyak ka, sino ang hindi nakakaalam na ako, si David Wright, ay tikom ang aking bibig. Kung ganoon, ayusin ang mga tauhan sa kalahating buwan. Sabi ni Hyam Tate. Matapos magbigay ng kanyang mga tagubilin, umalis si Hyam Tate sa lugar kasama ang kanyang mga alagad at bumalik sa paggawaan ng alak. Sa kabilang banda, excited na umuwi si Bobby Aguilar. Hindi siya nang ahas na mag-akaya ng anumang oras at agad na naghanda para pinuhin ang 9 transformation pill. Ngunit nang maingat niyang suriin ang Race Eta, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Masyado akong nasa sabik ngayon, hindi ko man lang tiningnan ang mga kinakailangang halamang gamot, naramdaman ni Bobby Aguilar ang pananakit ng ulo. Ang 9 transformation pill ay nangangailangan ng napakahigpit na sangkap, 100 taong ginseng, 150 taong gulang na knotweed, at iba't ibang kakaibang karaniwang halamang gamot. Ang pagbanggit lang sa mga sangkap na ito ay nawalan ng dapat gawin si Bobby Aguilar. Masyado akong pumayag. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Gayunpaman, ang epekto ng 9 transformation pill na ito ay lampas sa aking imahinasyon. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang impormasyon at mahinang sinabi. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, sa pag-inom ng 9 transformation pill, ang katawan ay magkakaroon ng pagkakataon na muling hubugin ang sarili ng 9 na beses. Ang unang 3 beses ay para sa body tempering, at ang mga kasunod na beses ay para sa pagdadalisay ng 5 viscera at 6 na bituka, pati na rin ang banal na kahulugan. Kahit na sa cultivation world, ang 9 transformation pill ay itinuturing na isang top-grade pill, na nireranggo bilang isang earth rank. Kung hindi dahil kay Hyam Tate, hindi ko malalaman na may ganitong mahiwagang tableta. Sabi ni Bobby Aguilar sabay haplos sa baba. Sa kabila ng pagsasabi nito, ang pagiging hinihingi ng mga sangkap ay nag-iwan kay Bobby Aguilar na walang mga solusyon. Tama iyan. Biglang hinampas ni Bobby Aguilar ang ulo niya. Dahil si Hyam Tate ay kilala bilang hari ng medisina, ang mga sangkap na ito ay dapat nawala sa kanya. Sa pag-iisip na ito, nagmamadaling bumangon si Bobby Aguilar at sumugod sa hindi lamang restaurant ang El Winery, ngunit isa rin itong hotel. Nahulaan ni Bobby Aguilar na dito titira si Hyam Tate, kaya dali-dali siyang lumapit. Pagdating sa entrance, nakasalubong niya si Hyam Tate na kababalik lang. Nagkita ang dalawa sa pintuan, nagligtas ng kaunting gulo. Mabilis na lumapit si Bobby Aguilar at magalang na sinabi, Mr. Tate, kailangan kitang guluhin para sa ibang bagay. Ang 9 transformation pill ay nangangailangan ng 100 taong ginseng, 150 taong gulang na knotweed, at marami pang ibang karaniwang halamang gamot. Pagkatapos sabihin ito, kumuha si Bobby Aguilar ng isang pirasong papel at ngumiti, isinulat ko na ang lahat ng kinakailangang halamang gamot. Kinuha ni Hyam Tate ang listahan ng mga halamang gamot at sinulyapan ito. Pagkatapos ay ngumisi, sigurado ka bang ito ang Race Eta para sa 9 transformation pill? Oo. Tumango si Bobby Aguilar. Gayunpaman, tumango si Hyam Tate at sinabing, kung kailangan lang ng 9 transformation pill ang mga sangkap na ito, hindi ito matatawag na pinakapambihirang tableta. Kabanata 234. Medyo natarante si Bobby Aguilar sa sinabi ni Hyam Tate. Sa isang sandali, nag-alinlangan pa siya sa sarili niyang alaala. Mabilis na ikinumpara ni Bobby ang listahan ng mga halamang gamot mula sa kanyang minanang alaala, at pagkatapos makumpirmang walang pagkakamali, tinanong niya, Mr.
Tate, anong ibig mong sabihin? Hindi naman nagalit si Chaim Tate. Mahina niyang sinabi, Bobby, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Mas alam ko ang mga sangkap na kailangan para sa 9 transformation pill kaysa sa iyo. Hindi nagsalita si Bobby, hinihintay na magpatuloy si Chaim Tate. Dahan-daang ipinaliwanag ni Chaim Tate, ang 9 transformation pill, na kilala bilang holy pill para sa mga martial artist, ay hindi nangangailangan ng 100 taong gulang na Panax ginseng at knotweed. Sa halip, kailangan nito ng 2,500 taong gulang na halamang gamot at 300 taong gulang na halamang gamot. Kaya, kung maaari mong pinuhin ang isang 9 transformation pill, pabayaan ang mga halamang gamot, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mga halamang gamot sa aking medicine storage. Nakangiting sabi ni Chaim Tate. Nagulat ito kay Bobby. Hindi kaya. Mali ang pamana ng kanyang ama. Imposible. Imposible talaga. Sa mga kakayahan ng kanyang ama, ang pagpino sa 9 transformation pill ay talagang hindi isang mahirap na gawain. Sa kasong iyon, mayroon lamang isang posibilidad. Ibig sabihin, mas makinang ang alchemy technique ng kanyang ama. Sa pag-iisip nito, nakangiting sabi ni Bobby, Mr. Tate, basta ibigay mo sa akin ang mga halamang gamot sa listahan ko, mabibigyan kita ng 9 transformation pill. Nang marinig ang sinabi ni Bobby, hindi napigilan ni Chaim Tate ang mapatawa. Ang alagad ni Chaim Tate, na may mas galit na mukha, ay humakbang at pinagalitan, Bobby Aguilar, gusto mo pa ba kaming linlangan? Hayaan mong sabihin ko sayo. Shut up! Putol ni Chaim Tate sa kanyang alagad. Nakangiti siyang tumingin kay Bobby at sinabing, Bobby, hindi kita mabibigyan ng mga halamang ito. Dahil pumayag kang ipagpalit ang 9 transformation pill para sa aking mga halamang gamot, natural na kailangan mong humanap ng sarili mong paraan para makuha ang mga materyales para sa 9 transformation pills. Natahimik sandali si Bobby. Tumangala siya kay Chaim Tate at sinabing, hindi imposible, pero baka ma-extend pa ang oras na kailangan. If you don't mind, wala akong problema dyan. Siyempre wala akong pakialam. Pilit na pinipigilan ni Chaim Tate ang pagtawa. Tumango si Bobby at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos magpaalam kay Chaim Tate, tumalikod na si Bobby at umalis. Habang papalayo si Bobby, mas naging tiyak ang iniisip ni Chaim Tate. Itong si Bobby Aguilar, nang ahas na linlangan si Master para sa mga halamang gamot. Ngumisi ang alagad. Nakangiting sabi ni Chaim Tate, normal lang. Ang mga taong tulad niya, na nakamit ang tagumpay sa murang edad, ay kadalasang iniisip na sila ang pinakamatalino at tinatrato ang iba na parang mga tanga. Mabuti na lang at hindi kami nakipagtulungan sa kanya, malamig ng inisya ng disipulo. Ikanaway ni Chaim Tate ang kanyang kamay, hindi na nagsalita pa. Pagkabalik ni Bobby ay naghanda na siya sa paghahanap ng mga halamang gamot. Kung totoo ang sinabi ni Chaim Tate, ang 9 transformation pill ay maaaring ipagpalit sa maraming nangungunang mga halamang gamot. Mukhang kailangan kong maghanap ng paraan para makapag-imbak ng isang batch ng 100 taon na mga halamang gamot, naisip ni Bobby sa sarili. Bagamat bihira ang 100 taon na mga halamang gamot, ang mga koneksyon ni Bobby ay naging mas malakas. Sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan, ang pagkuha ng 100 taon na mga halamang gamot ay hindi dapat maging partikular na mahirap. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay nagpasya si Bobby na humingi ng tulong kay Conrad Schroeder. Maya-maya, kinuha ni Bobby ang kanyang telepono at tinawagan si Conrad Schroeder. Nang magkadugtong ang tawag, tumawa si Conrad sa kabilang linya at sinabing, Mr. Aguilar, tatawagan lang sana kita. Dapat ay tumatawag ka tungkol sa banal. Gamot, tama. Kumunot ang noo ni Bobby, divine medicine. Anong banal na gamot? Conrad on the other end said with some surprise, hindi mo alam. May sinasabing isang banal na gamot na malapit ng ipanganak sa White City, at maraming malalaking pamilya sa River North Region ang nakarinig ng balita at darating upang subukan ang kanilang kapalaran. Lalo nitong ikinagulat si Bobby. Wala siyang alam tungkol sa divine medicine. Ipinaliwanag ni Conrad ang buong pangyayari kay Bobby.
Matapos marinig ang salaysay ni Conrad, sa wakas ay naunawaan na ni Bobby ang nangyayari. Kung ganoon, malamang na dumating si Chaim Tate para sa banal na gamot na ito, naisip ni Bobby sa sarili. Ang 1,000 taong divine medicine ay napakabihirang, kahit na ang kilalang hari ng medisina, si Chaim Tate, ay hindi pa nakakita ng isa. Kung makukuha ko ang banal na gamot na ito, maaari kong subukang masira ang monastic stage, naramdaman ni Bobby ang bakas ng pananabik sa kanyang puso. Sabi ni Conrad sa kabilang dulo, Mr. Aguilar, ang tukso ng divine medicine ay masyadong malaki. Sa oras na iyon, ang mga pamilya mula sa River North Region ay tiyak na darating upang snatchan. River North Region. Bulong ni Bobby sa pangalan. Ang River North Region ay binubuo ng 3 probinsya, at ang Chozel ay medyo mahinang lugar sa mga tuntunin ng martial arts. Bukod kay Conrad, wala pang Grandmaster. Sa iba pang 2 probinsya, mayroong ilang mga Grandmaster. Ang pagkuha ng banal na gamot ay talagang hindi isang simpleng bagay. Ginoo Aguilar, I have a few old friends in the River North Region, maybe we can try to join forces with them, mungkahi ni Conrad. Natahimik sandali si Bobby. Ang 1,000 taon na banal na gamot ay may hindi maisip na mga epekto, ito ay magiging mahirap na lunukan ang lahat ng ito ng mag-isa. Kaya mahalaga ang pagtutulungan. Sige, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito, sabi ni Bobby. Sinabi ni Conrad, susubukan kong makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon. Sige, paboran mo ako, sabi ni Bobby, biglang iniba ang usapan. Nagmamadaling sinabi ni Conrad, pakisabi, Mr. Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Bobby, agad kong kailangan ang 100 taong gulang na Panax ginseng at 150 taong gulang na knotweed. Tulungan mo akong humanap ng paraan, negotiable ang presyo. Nang marinig ito, si Conrad sa kabilang dulo ay biglang nasa isang mahirap na sitwasyon. Ginoo Aguilar, hindi basta-basta natatagpuan sa kalye ang mga 100 taong gulang na halamang ito, at kadalasan, ang mga may ganitong halamang gamot ay hindi nagkukulang sa pera, mahinang sabi ni Conrad. Natahimik sandali si Bobby at sinabing, kung ganoon, ipakalat mo na hanggat may makapagbibigay sa akin ng 100 taon na halamang gamot, handa akong palitan sila ng level enhancement pills. Mga pills sa pagpapahusay ng antas. Agad namang nabigla si Conrad sa kabilang dulo. Ginoo Aguilar, ito ba talaga ang ibig mong sabihin? Medyo excited na tanong ni Conrad. Oo, hanggat maaari silang magbigay ng 100 taon na damo, maaari silang magkaroon ng maraming level enhancement pills hanggat gusto nila, sabi ni Bobby na walang pakialam. Ang level enhancement pills ay isang uri ng pills sa mundo ng martial arts. At ang epekto ng ganitong uri ng tableta ay mas mapurol. Ang mga martial artists sa Grandmaster Realm ay kailangan lang uminom ng 1 tableta para umunlad ang isang ranggo. Para sa mga may mahusay na talento, ang 1 tableta ay maaaring palakasin ang mga ito ng ilang mga ranggo. Sa madaling salita, gamit ang level enhancement pills, maraming makapangyarihang Grandmaster Pick Cultivator ang maaaring magawa. Walang problema, Mr. Aguilar, ikakalat ko kaagad ang salita. Sabik na sabi ni Conrad. Pagkababa ng telepono ay hinaplos ni Bobby ang kanyang baba. Para makipagtulungan sa iba, kailangan mo pa ring magkaroon ng sapat na lakas, naisip ni Bobby sa sarili. Kung wala kang lakas, kahit kaya mong makipagtulungan, siguradong wala kang pagkukusa. May natitira pang kalahating buwan, kailangan kong mag-isip ng solusyon sa lalong madaling panahon, naisip ni Bobby sa sarili. Hindi nagtagal, ipinakalat ni Conrad ang balita tungkol sa level enhancement pills. Gaya ng inaasahan, nang lumabas ang balita, agad nitong ginulo ang mundo ng martial arts. Dumagsa ang mga pamilya sa lahat ng laki sa mundo ng martial arts, na gustong makakuha ng level enhancement pill. Kabanata 235. Talagang bihira ang divine medicine ng 100 taon, ngunit ang mga piling pamilya ng martial arts at ilang mga mayayamang tao sa itaas ay may posibilidad na panatilihin ang isa o higit pang mga halaman sa kanilang koleksyon. Dahil dito, pagkatapos kumalat ang balita, maraming tao ang bumisita kay Conrad Schroeder.
Para sa mga martial artist, ang level enhancement pill ay talagang isang banal na gamot. Gayunpaman, para kay Bobby Aguilar, ito ay wala sa lahat. Ang pamamaraan ng alchemy na naiwan ng kanyang ama ay napakaganda at malayo sa kasalukuyang mundo. Kahit na ang Divine Alchemist Pavilion, na itinuturing na Diyos ng mga tao, ay maaaring hindi kinakailangang ihambing dito. Sa tulong ng batch ng mga halamang gamot na iniwan ni Caldwell, gumugol si Bobby Aguilar ng 3 araw sa pagpino sa buong 7 level enhancement pills. Edward Green, dalhin itong level enhancement pill sa Schroeder family. Maingat na binalot ni Bobby Aguilar ang 7 level enhancement pills at ibinigay ito kay Edward Green. At ito naman, ipadala sa pamilya Nicholson. Sabihin kay Sawyer Nicholson na kayang iligtas ng pill na ito ang kanyang anak. Maingat na binalot ni Bobby Aguilar ang isa pang pill at sinabing, si Edward Green ay hindi nang ahas na mag-antala. Pagkatapos uminom ng level enhancement pill, mabilis siyang umalis. Pagkaalis ni Edward Green, gusto ni Bobby Aguilar na pangalagaan ang kanyang taniman ng gulay. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang pananakit sa isip ni Bobby Aguilar, na parang tinusok ng mga karayom. Paano, nakalimutan mo na ba ang iyong amo? Isang madilim na boses ang pumasok sa isip ni Bobby Aguilar. Ang sakit ay hindi mabata para kay Bobby Aguilar. Sa ilalim ng sakit, inilabas ni Bobby Aguilar ang rebeltong bato at hinawakan ito ng kanyang kamay. Isang kislap ng liwanag ang sumunod sa ilang sandali, at ang banal na pakiramdam ni Bobby Aguilar ay agad na nasisipsip dito. Pagpasok pa lang niya sa rebeltong bato, isang nakakatakot na kamahalan ang sumugod sa kanya. Sa isang dumadagandong na putok, ang buong katawan ni Bobby Aguilar ay direktang hinampas sa lupa. Gusto mo akong laruin? Malamig na sabi ng matandang ninuno. Nagmamadaling sumagot si Bobby Aguilar, hindi ako manggahas, matandang ninuno, paano ako mangangahas na gampanan ka? Ngumisi ang matandang ninuno, kumusta ang sitwasyon ng pagbubuklod? Anumang pag-unlad? Mabilis na sumagot si Bobby Aguilar, halos, bigyan mo pa ako ng ilang araw, at tiyak na ilalabas kita. Boom! Isa pang malaking palad ang bumagsak sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang lakas ng sampal na ito, at kahit si Bobby Aguilar ay hindi napigil ang mapaiyak sa sakit. Pinandilatan ng matandang ninuno si Bobby Aguilar at pinagalitan, mas mabuting maging malinaw ka sa iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay walang iba kundi ang aking subordinate. Wala akong pakialam kung ano ang dapat mong gawin, ihulog mo lang ang lahat. Humanap ka ng paraan para masira agad ang selyo. Nagmura si Bobby Aguilar sa puso niya. Subordinate ko ang NM mo. Tunay na tinatrato ng matandang hayop na ito si Bobby Aguilar bilang isang alipin. Matandang ninuno, nakatanggap lang ako ng ilang espesyal na balita. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Bobby Aguilar. Inikot niya ang kanyang mga mata at sinabing, nalaman ko na si Bobby Aguilar ay talagang isang maalamat na magulong katawan. No wonder mataas ang talent niya. Nang marinig ang mga salitang, magulong katawan, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang ninuno. Ang madilim na enerhiya sa loob ng rebeltong bato ay lumundag, na para bang lalamunan nito ang buong mundo. Totoo ba ito? Tinitigan ng matandang ninuno si Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Bobby Aguilar, oo. Ilang beses ko na siyang inaway, at talagang walang pagkakamali. Hahaha. Ang matandang ninuno ay hindi napigil ang tumawa ng tuwang-tuwa. Ang tawa ay parang dumadagandong na kulog, na tumatama sa banal na sentido ni Bobby Aguilar, na halos himatayan siya. Sinasabi na ang magulong katawan ay ang pinakamahusay na pangangatawan sa mundo, na may napakabigat na katawan, na sinasabing hindi magagapi sa parehong antas. Kung makukuha ko ang magulong katawan, sino sa mundo ang maaaring maging banta sa akin? Masayang tumawa ang matandang ninuno. Ang pinakamagandang pangangatawan sa mundo. Hindi ka pani-pani walang mabigat na katawan. Invincible sa parehong antas. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang lihim na pagtataka sa kanyang puso. Hindi nakakagulat na ang kanyang katawan ay nakakaranas ng maraming pag-upgrade sa panahon ng Foundation Establishment Stage.
Anak, dapat mong makuha ang magulong katawan na ito sa lahat ng mga gastos. Malamig na sabi ng ancestor kay Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Bobby Aguilar at sinabing, Ancestor, huwag kang mag-alala, bigyan mo lang ako ng kaunting oras, at ginagarantiyahan kung aalis ka sa mapahamak na lugar na ito. Hindi na ako makapaghintay. Ayokong manatili sa lugar na ito kahit isang minuto. Malamig na sabi ng ancestor. Awkward na sinabi ni Bobby Aguilar, Ancestor, gusto ko ring maging mas mabilis, ngunit ang sekta ay nasa panganib ngayon, at hindi ako katugma sa Bobby Aguilar na iyon. Natahimik sandali ang ninuno. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at dahan daw ang sinabi, pwede kong ipahiram sa iyo ang aking inner strength. Natigilan si Bobby Aguilar, pagkatapos ay nasa sabik niyang sinabi, Ancestor, seryoso ka ba? Tumango ang ancestor at sinabing, oo, ngunit ang pamamaraang ito ay kumukonsumo ng maraming enerhiya, at posibleng makaapekto ito sa aking pundasyon. Hanggat maaari kong makuha ang magulong katawan, ang presyo na ito ay wala. Biglang iniba ng ancestor ang usapan. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Ang matandang bastard na ito ay talagang magpapahiram sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Si Bobby Aguilar ay nag-aalala tungkol sa kung paano agawin ang divine medicine na iyon. Ancestor, gusto kong itanong, ano ang iyong kasalukuyang kaharian? Pansamantalang tanong ni Bobby Aguilar. Bamantong hininga ang ninuno, noong pick ko, isa akong martial grandmaster. Ngayon ay nasira ang aking lakas, marahil ay maaari ko lamang maabot ang mga grandmaster. Kaharian. Martial grandmaster. Ang matandang bastard na ito ay talagang nalampasan ng isang grandmaster. Tama na yan. Nagmamadaling tumango si Bobby Aguilar. Hanggat mayroon akong kapangyarihan ng Grandmaster's Realm, ang pagpatay kay Bobby Aguilar ay magiging kasing dali ng pagpihit ng aking kamay. Tuwang-tuwang sabi ni Bobby Aguilar. Bahagyang tumango ang ancestor. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar at sinabing, gaano karaming oras ang kailangan mo? Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, aalisin na kita sa mapahamak na lugar na ito. Hindi, huli na iyon. Malamig na sabi ng ancestor. 20 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Napangisi si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Alam kong magtatawa ang matandang ito. Sa kabutihang palad, sinabi ko ng maaga ng 10 araw. Ang 20 araw ay higit pa sa sapat para kay Bobby Aguilar. Tandaan mo, 20 araw ka lang. Ungol ng ninuno sa mahinang boses. Habang si Bobby Aguilar ay kababangon pa lamang mula sa lupa, ang bakas sa kanyang isipan ay nagsimulang kumurap at kumikinang. Kasunod nito, isang nakakatakot na lakas ng inner ang lumabas mula sa imprint. Ang inner strength na ito ay patuloy na umikot sa katawan ni Bobby Aguilar, kasama ang kanyang mga meridian, at umikot sa 20 beses. Sa huli, ang inner strength na ito ay umabot sa dantian ni Bobby Aguilar. Isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumabog. Naramdaman lang ni Bobby Aguilar na ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang qualitative transformation, at ang kanyang lakas ay tumaas ng 12-dosenang beses sa isang iglap. Boom! Takot na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Bobby Aguilar ng mag-isa. Pinapantayan ng dominanteng aura ang paligid. Maging ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar ay may mga siksik na bitik na lumilitaw. Boom! Sa wakas, hindi na nakayanan ng lupa at nagsimulang lumubog paunti-unti. Sa huli, ito ay naging isang malaking hukay na ilang metro ang lalim. Whoosh! Mabilis, isang gintong liwanag ang lumipad mula sa malaking hukay. Si Bobby Aguilar, na naliligo sa ginintoang liwanag, ay nakasisilaw sa sikat ng araw, tulad ng isang tunay na Diyos na bumababa. Ito ay isang kapangyarihan na hindi pa nararanasan ni Bobby Aguilar. Nagawa pa nitong hindi makontrol ng ilang sandali si Bobby Aguilar. Ito ba ang Grandmaster's Realm? Ikinuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao at kinulat ang mga sulok ng kanyang bibig na may malamig na ngiti. Kabanata 236. Naramdaman ang kapangyarihan ng Grandmaster, mas anabangan ni Bobby Aguilar ang hinaharap. Hindi na siya makapaghintay na pumasok sa Grandmaster Realm.
Dagdag pa, sa kanyang magulong konstitusyon ng katawan, ano ang dapat ikatakot ni Bobby Aguilar? Pagkatapos, itinago ni Bobby Aguilar ang kanyang sariling lakas, na hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Sa lakas ng matandang ninuno na ito, ang banal na gamot na ito ay akin para inumin. Napangisi si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Oras ng gabi. Bumalik si Edward Green sa White City mula sa Schroeder family. May hawak pa siyang ilang damo sa kamay. Ginoo Aguilar, ang 7-level enhancement pills ay wala na. Ito ang mga halamang gamot. Ibinigay ni Edward Green ang mga halamang ito kay Bobby Aguilar. Napasulyap si Bobby Aguilar sa kanila, na lahat ay mahigit 100 taong gulang na. Talagang mayayaman ang mga taong ito. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang batch ng mga halamang gamot at hindi napigil ang umungol ng mahina. Isang nakakalokong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Gaano karaming mga halamang gamot ang magkakaroon kung wala siyang laman ng lahat ng mga maharlikang pamilya sa mundo? Siyempre, ito ay isang pag-iisip lamang. Hindi gagawa si Bobby Aguilar ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ginoo Aguilar, sinabi ni Conrad Schroeder na gagawin ng level enhancement pill. Tiyak na kulang ang supply. Tinanong niya ako kung mayroon ka pa ba. Sabi ni Edward Green. Sabi ni Bobby Aguilar, basta ipinagpapalit mo ang mga ito para sa mga halamang gamot, maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo. Tumango si Edward Green at sinabing, naiintindihan ko. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Bobby Aguilar na pinuhin ang 9 Transformation Pill. Dahil ang 9 Transformation Pill ay kilala bilang Earth Rank Pill, ang paraan ng pagpino nito ay natural na sobrang komplikado. Kung hindi dahil kay Bobby Aguilar na nagtataglay na ngayon ng lakas ng isang Grandmaster, imposibleng matagumpay na pinuhin ang 9 Transformation Pill. 3 buong araw. Umupo si Bobby Aguilar sa silid nang hindi umaalis ng bahay o lumalabas man lang. Ang espiritual na apoy sa kanyang mga kamay ay halos maubos, at ang 9 Transformation Pill ay nagpakita lamang ng isang pasimulang anyo. 3 araw pa. Sa araw na ito, biglang lumitaw ang madilim na ulap sa kalangitan. Hinaranggan ng maitim na ulap ang araw, at ang kulog ay umaalingaw-ngaw na parang dudurog sa mundo. Kakaiba, malapit na ang taglamig, paano ito kumukulog? Ang mga tao ng White City ay hindi maiwasang magreklamo. Parang gustong kunin ng langit ang ating buhay. Parami ng parami ang mga kakaibang nangyayari nitong mga taon. Sok, ito ang kinahinatnan ng pagkasira ng tao sa kapaligiran. Nakatitig ang lahat sa panuurin na ito at pinag-usapan ito habang sa sandaling ito sano. El Winery, tumangala din si Chaim Tate sa eksena. Guro, ngayon lang ay maaliwalas ang langit. Paano biglang naging ulan? Kumunot ang noo ng alagad. Walang sabi-sabing tinitigan ni Chaim Tate ang eksena. Boom! Ang kulog sa langit ay patuloy na kumulo, at sa loob ng madilim na ulap, nagkaroon pa nga ng isang dampi ng magagandang kulay. Pwede bang? Maaaring may isinilang na Earth Rank Pill. Biglang may naisip si Chaim Tate. Isang Earth Rank Pill. Nagulat din ang alagad. Mayroon bang sinuman sa White City na may kakayahang magpino ng Earth Rank Pill? Walang sinabi si Chaim Tate. Nakatitig lang siya sa langit na may panatisismo sa kanyang mga mata. Pwede bang? Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, kumislap ang ulo ni Chaim Tate na may pangitain kay Bobby Aguilar. Guro, huwag kang magbiro. Walang paraan na kaya ni Bobby Aguilar iyon. Tumawa ang alagad. Naramdaman din ni Chaim Tate na malabong mangyari. Kung talagang may ganoong kakayahan si Bobby Aguilar, matagal na siyang inimbitahan ng Divine Alchemist Pavilion. Paano siya nagtatago sa isang maliit na chisel? Boom! Sa wakas, bumagsak ang isang nakagugulat na kulog. Ang bahay ni Bobby Aguilar ay direktang nabasag na may malaking butas. Nagkaroon ng mga kidlat, kulog, at patuloy na kislap. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumambulat sa harap ni Bobby Aguilar. Isang ginintoang, kumikinang na tableta ang lumipad palabas ng sisidlan. Parang may sarili itong divine sense, sinusubukang tumakas. Sinusubukang tumakbo. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, at sa pag-wave ng kanyang kamay,
isang dominanteng puwersa ang direktang humawak sa tableta sa kanyang kamay. Ang 9 transformation peel ay nagpumigla sa palad ni Bobby Aguilar saglit ngunit tuluyang kumalma. Nang ibuka ni Bobby Aguilar ang kanyang palad, nakita niya ang isang Pildores na kasing laki ng perlas na nakapatong sa kanyang palad. Ang tableta ay mukhang mapurol at walang katulad sa maliwanag na gininto ang ilaw na dati, tila karaniwan. Ito ang 9 transformation peel. Maging si Bobby Aguilar ay medyo nag-aalinlangan sandali. Napakalaking kaguluhan, at ito pala. Sinuri ni Bobby Aguilar ang minanang kaalaman sa 9 transformation peel, at sigurado, eksaktong ganito ang hitsura nito. Walang problema. Inalis ni Bobby Aguilar ang 9 transformation peel. Gayunpaman, medyo pagod siya sa oras na ito, kaya sa halip na magmadali upang mahanap si Chaim Tate, humiga siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, kinuha ni Bobby Aguilar ang 9 transformation peel at nagmamadaling pumunta sa L. Winery. Sa loob ng winery, naghahanda si Chaim Tate at ang kanyang mga apprentice para pumunta sa Martial Arts Association. May isang linggo na lang ang natitira bago ang paglitaw ng banal na gamot, at sa palagay ko ay medyo ilang maharlikang pamilya na ang dumating sa White City, mataimtim na sinabi ni Chaim Tate. Guro, dapat tayong pumunta at magsiyasat. Ang banal na gamot na ito ay ganap na hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng iba, sabi ng isang baguhan. Bahagyang tumango si Chaim Tate, at lumabas ang ilang tao sa L. Winery. Paglabas na pagkalabas nila ng gate, nabangga nila si Bobby Aguilar. Bakit nandito ka na naman? Nang makita si Bobby Aguilar, ang dalawang apprentice ay labis na naiinip. Hindi na sila pinansin ni Bobby Aguilar at tumingin lang kay Chaim Tate. Ginoo, Tate, lalabas ka ba? Magalang na tanong ni Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Chaim Tate at sinabing, may kailangan ka ba sa akin? Tumawa si Bobby Aguilar, naparito ako para dalhin ka. Magdala ng isang bagay. Tumaas ang isang kilay ni Chaim Tate na tila nagulat. Nang walang sinabi pa, kinuha ni Bobby Aguilar ang 9 transformation peel at iniabot ito kay Chaim Tate. To be honest, I'm really reluctant to part with it, tumawa si Bobby Aguilar. Ngunit nagkaroon ng kasunduan sa pagitan natin, kaya ibibigay ko sa iyo ang tabletang ito, sabi ni Bobby Aguilar na may pag-aatubili. Kinuha ni Chaim Tate ang 9 transformation peel, sinuri ito ng mabuti sa ilalim ng sikat ng araw, at pagkatapos ay sumimangot, ano ito? Nagulat si Bobby Aguilar at mabilis na sinabi, the 9 transformation peel. Ang 9 transformation peel. Saglit na natigilan si Chaim Tate, at saka humagalpak ng tawa. Sinasabi mo na ang bagay na ito ay ang 9 transformation peel. Tawa rin ng tawa ang dalawa niyang apprentice. Tumango si Bobby Aguilar, oo, anong nakakatawa? Ngumisi ang isang apprentice, may lakas ka ng loob na magtanong. Kaya, pumulot ka lang ng anumang basura at tinawag itong 9 transformation peel. Bahagyang sumimangot si Bobby Aguilar, bakas sa mukha niya ang sama ng loob. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, tumingin siya kay Chaim Tate. Ginoo. Tate, ito talaga ang 9 transformation peel, mataimtim na sabi ni Bobby Aguilar. Ibinalik ni Chaim Tate ang tableta kay Bobby Aguilar. Bobby, mas mabuting bawiin mo at ikaw na mismo ang kumain, walang ekspresyon na sabi ni Chaim Tate. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, Mr. Tate, hindi ka rin naniniwala sa akin. Mukhang naiinip na rin si Chaim Tate. Malamig niyang sinabi, Bobby Aguilar, bilang isang taong naranasan na ang lahat, kailangan kitang payuhan ng isang pangungusap. May mga matatalinong tao sa mundo, hindi lang ikaw. Huwag tretuhin ang iba na parang tanga, lalo na huwag ituring ang mga matalinong tao bilang tanga. Bukod dito, ang pagpapakitang gilas ng pekeng lakas ay malalantad din. Kung walang tunay na talento at kasanayan, hindi magtatagal ang iyong landas. Kabanata 237. Ang mga salita ni Chaim Tate ay ganap na napunit sa kanyang harapan. Si Bobby Aguilar ay hindi tanga, at bagamat hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng ganitong ugali si Chaim Tate,
hindi niya magawang mahalin ang isang tao na malamig ang pakikitungo sa kanya. Pinaglalaroan ng 9 transformation pill sa kanyang kamay, tumangala si Bobby Aguilar kay Haim Tate. Ginoo. Tate, sigurado ka bang ayaw mo nitong 9 transformation pill? Tanong ni Bobby Aguilar na may halong ngiti. Umiling si Haim Tate at nginisyan, pinagpipilitan mo pa rin ito hanggang ngayon. Ano ang punto? Okay, medyo nag-aatubili akong makipaghiwalay dito. Sabi ni Bobby Aguilar nang walang palem. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nahaharap sa isang bottleneck sa kanyang paglilinang. Marahil ang 9 transformation pill na ito ay maaaring magdala ng kislap ng pagkakataon. Iniligpit ni Bobby Aguilar ang 9 transformation pill at tumalikod para umalis. Ginagawa tayong tanga ng batang ito. Eksakto, ang paggamit ng mababang uri ng tableta upang linlangan tayo ng paulit-ulit, ito ay katawa-tawa. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad nito sa titulong King of Choiseul? Si Haim Tate at ang kanyang mga kasama ay nanunuya, at ang kanilang paghamak kay Bobby Aguilar ay lalo lamang lumaki. Mabilis na bumalik si Bobby Aguilar sa White City. Sa loob ng villa, gumagana pa rin ang spiritual energy gathering formation, na umaakit ng espiritual na enerhiya mula sa 100 milya sa paligid. Sa hardin ng gulay, si Edward Green ay nakasquat sa harap ng isang damo, pinagmamasdan itong mabuti. Ang ibabaw ng damo ay may mga patong ng mga patak na parang hamog. Sinubukan niyang dilaan ang mga ito gamit ang kanyang dila at natuklasan na ang mga patak na ito ay naglalaman ng espiritual na enerhiya. Tuwang-tuwa si Edward Green, at agad niyang sinimulang dilaan isa-isa ang mga patak. Anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Bobby Aguilar mula sa kanyang likuran. Tumingin sa likod si Edward Green at nahihiyang ngumiti, Mr. Aguilar, sinisipsip ko ang espiritual na enerhiya sa mga patak na ito. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, ang iyong tindig ay talagang bastos. Kung hindi alam ng iba, iisipin nila na nag-aalaga kami ng itim na aso sa garden na ito ng gulay. Walang pakialam si Edward Green, at nakangiting sinabi niya, anyway, walang nakakakita nito, kaya ano ang dapat ikatakot? Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, at kinalkula niya ang oras, may 1 linggo pa bago ipanganak ang Divine Medicine. Ginoo. Aguilar, ano ba talaga ang gamit nitong 9 transformation pill? Hindi maiwasang magtanong ni Edward Green. Sinasabi na ang pagpino ng 9 transformation pill ay tumatagal ng napakatagal, mula kasing liit ng kalahating taon hanggang sa habang buhay. Nilaro ni Bobby Aguilar ang 9 transformation pill at mahinang bamulong. Sa loob ng 1 linggo, maaari kong subukang kumpletuhin ang unang 3 pagbabago. Sabi ni Bobby Aguilar sa sarili. Nakatayo sa malapit, hindi napigilan ni Edward Green na magtanong, Mr. Aguilar, ano ang ibig sabihin ng unang 3 pagbabago? Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at tumawa, ang unang 3 pagbabago ay isang proseso ng pagpino ng katawan. O sa madaling salita, pagbuo muli ng katawan. Pagpapatibay ng katawan. Medyo naguguluhan si Edward Green. Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, sa anumang kaso, alamin lamang na sa tuwing sasailalim ang iyong katawan sa body rebuilding, ito ay sasailalim sa isang qualitative improvement. Ayon sa minanang mga record, ang pinakamataas na record sa ngayon ay 130 beses ng body tempering. 130 beses, ito ang pinakamataas na tala sa kasaysayan. At sa 130 beses ng tempering, hindi maisip ang epekto nito. 50 beses ang maaaring itaas ang pisikal na estado sa ibang antas, habang ang 130 beses ay maaaring gawin ang katawan na maihahambing sa bakal. Sa higit sa 100 beses ng tempering, gaano kalaki ang maaaring makuha ng katawan? Hindi napigil ang mapabulalas ni Edward Green matapos marinig ang paliwanag. Sapat na sa akin ang 100 beses. Tumawa si Bobby Aguilar. Pagkatapos, huminto sa pagsasalita si Bobby Aguilar, tumingin kay Edward Green at sinabing, tulungan mo akong magtala kung ilang beses ko kayang buuin muli ang aking katawan.
Pagkatapos sabihin iyon, nakahanap si Bobby Aguilar ng medyo tahimik na lugar at nilamon ang 9 transformation peel. Sa sandaling ang 9 transformation peel ay pumasok sa kanyang katawan, isang maliwanag na liwanag tulad ng araw at buwan ang lumiwanag sa dantian ni Bobby Aguilar. Ang liwanag na ito ay halos naging transparent ang buong katawan ni Bobby Aguilar. Maaari mo ring makita sa pamamagitan ng kanyang 5 viscera at 6 na bituka. Nagtatakang pinanood ni Edward Green ang eksenang ito, hindi napigil ang takpan ng kanyang bibig. Ano ito? Napalunok ng kaba si Edward Green. Hindi tumugon si Bobby Aguilar, ipinikit ang kanyang mga mata at ginamit ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan para gabayan ang 9 transformation peel. Nagsimula ang unang pagbabago ng 9 transformation peel. Nagsimulang magsama ang tableta at ang dantian ni Bobby Aguilar, na minarkahan ang unang pagbabago ng 9 transformation peel. Ang ikalawang pagbabago ay kinasasangkutan ng tabletang sumabog sa loob ng katawan ni Bobby Aguilar, na bumabalot sa kanyang laman, dugo, at buto. Tungkol naman sa ikatlong pagbabago, ito ang pinakamahalaga, ang opisyal na simulan ng body tempering. Bitik. Sa sandaling nagsimula ang ikatlong pagbabago, agad na nabasag ang mga buto ni Bobby Aguilar, at nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa kanyang laman. Ang body tempering ay ang proseso ng pagkawasak ng katawan at pagkatapos ay itinayong muli. Crack, crack. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay patuloy na nabasag at nagreporma. Ang prosesong ito ay lubhang masakit, at ang bawat pagtemper ay nagdulot ng malaking dagok sa kanyang pag-iisip. Kasabay nito, pagkatapos ng bawat muling pagtatayo, ang kanyang pisikal na katawan ay nakaranas ng napakalaking pagpapabuti. Nang makita si Bobby Aguilar na puno ng dugo, namutla ang mukha ni Edward Green sa takot, at hindi niya maiwasang umatras ng paulit-ulit. Gusto pa niyang sumigaw para gisingin si Bobby Aguilar ngunit, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalinlangan, sa wakas ay sumuko na siya sa ideyang ito. Crack, crack. Sa isang kisap mata, natapos na ng katawan ni Bobby Aguilar ang unang muling pagtatayo nito. Pagkatapos ng muling pagtatayo, ang katawan ay nagkaroon ng malabong gininto ang kinang, na parabang ang mga patong ng gintong pulbos ay tumakip sa mga buto ni Bobby Aguilar. Bitik. Di nagtagal, nagsimula ang ikalawang muling pagtatayo. Si Bobby Aguilar ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, tinitiis ang sakit. At the same time, medyo kinakabahan din siya sa loob. Ang magulong katawan daw ay hindi matatalo. Walang nakakaalam kung anong uri ng epekto ang maaaring magkaroon ng 9 transformation peel na ito. Nabasag at nag-reform muli ang kanyang katawan. Sa loob lang ng kalahating oras, 2 tempering na ang pinagdaanan ni Bobby Aguilar. Ang ikatlo, ika-4, ika-5. Mabilis na lumipas ang oras, at dumilim na ang langit sa pagsikat ng kabilugan ng buwan. Pagkalipas ng 5 oras, sumailalim ang katawan ni Bobby Aguilar ng 73 temperings. Sa puntong ito, ang katawan ni Bobby Aguilar ay pumasok na sa ibang kaharian. Ang kanyang mga buto ay nagliliwanag ng gininto ang liwanag, ang kanyang balat ay translucent at walang butas na butas, hindi nakikita ng mata. Gayunpaman, nagpatuloy ang panunuyo ni Bobby Aguilar nang walang anumang balak na huminto. Nakagawa na siya ng 123 beses. Baka masira ni Mr. Aguilar ang record. Hindi napigilan ni Edward Green na matuwa. Unti-unting lumiwanag ang langit, at 12 oras na ang lumipas mula nang lunukan ni Bobby Aguilar ang 9 transformation peel. Sa oras na ito, umabot na sa ika-130 na pagkakataon ang pagtitimpi ni Bobby Aguilar. Sira mo ang record, Mr. Aguilar. Sinira mo ang record. Hindi napigil ang mapasigaw ni Edward Green. Ngunit nagulat si Edward Green, walang tugon mula kay Bobby Aguilar. Ang kanyang katawan ay patuloy na nadudurog at nagre-reforma. Pwede bang? Magpapatuloy ba siya? Napalunok si Edward Green na kinakabahan, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi siya naglakas loob na magsalita at nagmamadaling umupo sa tabi ni Bobby Aguilar, pinagmamasdan ang kanyang katawan na balisa. 131, 132, 133.
Pagsapit ng tanghali, ang katawan ni Bobby Aguilar ay sumailalim sa 260 na muling pagtatayo, eksaktong 2 beses ang pinakamataas na record. Si Edward Green ay manhid na, halos hindi makita ang pagtatapos ng proseso ng pagtempera. Kabanata 238. Hindi na alam ni Edward Green kung kailan matatapos ang body tempering session na ito. Sa isang kisap mata, gabi na. Sa ngayon, 531 beses nang natemper ni Bobby Aguilar ang kanyang katawan. Nalampasan ang nakaraang record ng higit sa 400 beses. Hindi pa ba tapos? Nakatitig ng masama si Edward Green kay Bobby Aguilar. Sa pagdating ng 532nd tempering, ang mga buto ng katawan ni Bobby Aguilar ay naging kulay puting jade. At ang kanyang balat ay bahagyang kumikinang na may gintong glow. Ang ningning na ito ay namumuo sa katawan ni Bobby Aguilar, parang bombang sasabog na. Boom! Sa wakas, pagkatapos ng 533rd tempering, bumukas ang ilaw sa katawan ni Bobby Aguilar. Isang puwersang nakakasira ng lupa ang sumabog, at ang nakakatakot na aura ay direktang nag-angat kay Edward Green, na nakaupo sa lupa, sa himpapawid. Ang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang estado. Dahan-daang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid na may pagkalito sa kanyang mga mata. Si Edward Green ay nagmamadaling umakyat mula sa lupa at mabilis na lumapit sa tabi ni Bobby Aguilar. Nakatitig ng mabuti kay Bobby Aguilar, excited niyang sinabi, "Mr. Aguilar, alam mo ba kung ilang beses mo nang pinainit ang iyong katawan?" Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang sarili niyang katawan, tahimik na nahulaan, 100 beses. Mabilis na umiling si Edward Green, sinabing, "Higit 100 beses. Higit sa 100 beses. Malapit na kaya ito sa pinakamataas na record? O kahit, pagsira sa pinakamataas na record? 150 beses." Pansamantalang tanong ni Bobby Aguilar. Hindi na napigilan ni Edward Green, napabulalas, a full 531 times. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ano? Nagulat si Bobby Aguilar, gulat na gulat. Higit sa 500 body temperings. Paano naging posible iyon? Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong ni Bobby Aguilar na may seryosong tono. Mabilis na tumango si Edward Green, "Talaga. Mr. Aguilar, ang galing mo talaga." Sa pagkakataong ito, maging ang mukha ni Bobby Aguilar ay napuno ng dampi ng panatismo. Tumingin siya kay Edward Green at sinabing, "Edward Green, salakayin mo ako ng buong lakas mo." Ha! Nagulat si Edward Green. "Gusto kong subukan kung gaano kalakas ang katawan ko," mataimtim na sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, agad na tumango si Edward Green. Pinakilos niya ang kanyang inner strength at, sa buong lakas, marahas na sinuntok si Bobby Aguilar. Klang! Parang bakal na nabangga, ang mga buto ng kamay ni Edward Green ay nabasag, at ang kanyang katawan ay pinalipad. Gayunpaman, nakatayo doon si Bobby Aguilar, hindi kumikibo, ni hindi nag-iiwan ng kahit isang gasgas. Sumimangot si Bobby Aguilar at bumalik sa kanyang silid. Ilang sandali pa, lumabas si Bobby Aguilar na may hawak na bronze sword. Inihagis ni Bobby Aguilar ang tansong espada sa harap ni Edward Green at dahan-daang sinabing, "Subukan mo ito." Tumango si Edward Green, kinuha ang bronze sword, huminga ng malalim, at buong lakas na inihampas ito kay Bobby Aguilar. Klang! Isa pang malutong na tunog. Dumudugo ng husto ang pagkakahawak ni Edward Green, at ang tansong espada sa kanyang kamay ay walang kamalay-malay na nahulog sa lupa. Para naman kay Bobby Aguilar, nanatiling hindi nasaktan ang kanyang katawan. Dahil sa katigasan na iyon, pati si Bobby Aguilar ay napabuntong hininga sa malamig na hangin. This is too exaggerated, walang pakialam si Edward Green sa sakit sa kanyang palso at nakatitig siya ng blanka kay Bobby Aguilar. Isang bahagyang pananabik ang bumalot sa puso ni Bobby Aguilar. Sa ganitong uri ng katawan, kasama ang kaharian ng isang Grandmaster, determinado si Bobby Aguilar na manalo sa Divine Medicine. Mabuti na lang at walang pakialam si Hyam Tate tungkol dito, sabi ni Bobby Aguilar nang may pag-iinis.
Kaugnay nito, ang halaga ng 9 transformation pill ay higit na lumampas sa 500 taong gulang na mga halamang gamot. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. 2 araw na lamang ang natitira bago ang paglitaw ng banal na gamot. Sa araw na ito, sunod-sunod na dumating sa White City ang mga pangunahing pamilya ng River North Region. Ang dati ng maunlad na White City ay mas masikip sa mga araw na ito. Maging ang lokal na ekonomiya ay mabilis na pinaandar, na ang mga presyo ng mga hotel ay tumataas araw-araw. Pamilya Schroeder. Si Conrad Schroeder ay may isang set ng tsaa na inilagay sa harap niya. Siya mismo ang bumangon at nagbuhos ng tubig para sa mga taong nasa harapan niya. Conrad, nabalitaan kong natalo ka sa isang binata sa edad na 30s. Walang pakialam na sabi ng matandang nasa harapan niya. Ang pangalan ng matandang ito ay Burton Griffin, isang sikat na patriarch ng pamilyang Burton sa River North Region, at ang kanyang lakas ay isang mas nakakatakot na Grandmaster ng 3rd rank. Magalang na sumagot si Conrad Schroeder, sa katunayan, natalo ako kay Bobby Aguilar at buong pusong tinanggap ang aking pagkatalo. Oh, natalo ka ba kay Bobby Aguilar o sa pamilya sa likod ni Bobby Aguilar? Sabi ng isa pang matandang malapit na may mahinang ngiti. Ang lalaking ito ay pinangalan ng Dirk Buchanan, na mayroon ding napakataas na posisyon sa River North Region. Pilit nang umiti si Conrad Schroeder, pareho kayong nagbibiro, hindi talaga ako kalaban ni Bobby Aguilar. Noon pa man ay alam na si Chuzzel ay mahina sa martial arts, pero hindi namin akalain na ang isang bata lang ang mananaig sa ganoon kalawak na lupain. Nakakatawa, pang-iinis ni Burton Griffin. Nanatiling tahimik si Conrad Schroeder. Kahit na ang pamilya Schroeder ay isang nangungunang pamilya sa Chuzzel, wala sila sa buong River North Region. Let's get to the point, Conrad, ano ang problema mo na hiniling mong pumunta kami dito? Seryosong sabi ni Burton Griffin. Saglit na nag-alinlangan si Conrad Schroeder bago sinabing, sa palagay ko narito rin kayong dalawa para sa Divine Medicine. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang nag-iimbot nito, at sa kanila, may mga nangungunang eksperto. E ano ngayon? Nagtaas ng kilay si Dirk Buchanan. Si Conrad Schroeder ay nagmamadaling pinagdikit ang kanyang mga kamay at sinabing, sa napakaraming malalakas na kaaway, marahil ay dapat tayong magsama-sama. Magpangkat-pangkat. Nang marinig ito, parehong humagalpak ng tawa sina Dirk Buchanan at Burton Griffin. Huwag mong sabihin sa akin, Conrad, kahit na gusto mong pagnasaan ang banal na gamot na ito. Tumawa ng nakakaloko si Dirk Buchanan. Sa tabi niya, ngumisi si Burton Griffin, bagong advance ka lang. Grandmaster, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipagkumpetensya para sa banal na ito? Gamot. Sa pagharap sa pangungutya ng dalawa, si Conrad Schroeder ay galit na galit ngunit hindi nang ahas na magsalita ng anuman. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa kakayahan ng aking pamilyang Schroeder, natural na wala kaming mga kwalifikasyon para makipagtulungan sa inyong dalawa. Pero kung tutuusin, matagal na tayong magkaibigan, at nakatulong na ako sa inyong dalawa noon. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Burton Griffin. Si Dirk Buchanan sa gilid ay naningkit ang kanyang mga mata at sinabing, Conrad, sa iyong edad, matagal ka na bang nabuhay para maging aso? Ang pagdadala ng mga lumang pabor ay magiging sama ng loob, hindi mo ba naiintindihan ang prinsipyong ito? Mga matandang kaibigan. Ano ang pagkakaibigan sa harap ng mga interes? Bahagyang nagbago ang mukha ni Conrad Schroeder. Nahulaan na niya na maaaring tumanggi ang 2 taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon sila kadirekta. Gayunpaman, sa sandaling iyon, binago ni Dirk Buchanan ang kanyang tono at sinabing walang pakialam. Maaari ka naming bigyan ng pagkakataon. Agad na yumuko si Conrad Schroeder at sinabing, salamat, Mr. Buchanan. Huwag mo pa akong pasalamatan, walang pakialam na sabi ni Dirk Buchanan. Hindi kami nakikipagtulungan sa iyo, nakikipagtulungan kami sa King of Chuzzel at Bobby Aguilar. Dahil natalo ka kay Bobby Aguilar, ang mga kakayahan ni Bobby Aguilar ay tiyak na higit sa iyo. Bahagyang tumanggo rin si Burton Griffin na nasa tabi niya, talaga. Kung si Bobby
May mga kakayahan talaga si Aguilar, natural na willing kaming makipagtulungan sa kanya. Tuwang-tuwa si Conrad Schroeder at mabilis na bumangon, sige, negosyontay lang kayong dalawa, tatawagan ko kaagad si Mr. Aguilar. Kabanata 239. Na hindi na kailangang nagwagayway ng kamay ang dalawa. Dahil pupunta pa rin tayo sa White City, mas mabuting hanapin siya ng direkta. Sabi ni Dirk Buchanan. Tumawa si Conrad Schroeder, mas mabuti pa iyon, mag-aayos ako kaagad ng kotse. Ang paglabas na ito ng Divine Medicine ay magsasangkot ng hindi mabilang na mga pamilya. Walang nakakaalam kung sasali ang ibang great families maliban sa River North Region. Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga kalaban sa River North Region lamang. Mas mainam na makipagtulungan sa isang master kung maaari. Si Bobby Aguilar, ang King of Choiseul, ay naging isang pambahay na pangalan. Maraming pamilya sa River North Region ang interesado kay Bobby Aguilar, ang biglaang sensasyon. Sa sandaling iyon, nakatayo si Bobby Aguilar sa hardin ng gulay, sinusuri ang batch ng mga halamang gamot. Ang chi sa espiritual na pagtitipon ng enerhiya ay halos ganap na hinihigop ng mga halamang ito, sabi ni Bobby Aguilar sa mahinang boses. Sa kabutihang palad, ang mga halamang gamot na ito ay lumalaki ng masigla, at ang kanilang mga epekto ay maaaring mapakinabangan sa pinakamaikling panahon, kaya hindi ito isang kawalan. Maya-maya lang, huminto ang sasakyan ni Conrad Schroeder sa pintuan. Kasunod nito, dinala ni Conrad Schroeder sina Dirk Buchanan at Burton Griffin sa eksena. Grandmaster. Walang kamalay-malay na tumingin si Bobby Aguilar sa dalawang lalaki, bahagyang naningkit ang mga mata. Ginoo Aguilar. Mabilis na lumapit si Conrad Schroeder kay Bobby Aguilar. Pagkatapos ay ipinakilala niya, ito si Burton Griffin, ang pinuno ng pamilyang Burton sa River North. Ito si Dirk Buchanan mula sa pamilya Taylor. Tumango si Bobby Aguilar sa kanila at magalang na sinabi, "Greetings, seniors." Tiningnan ni Burton Griffin si Bobby Aguilar pataas at pababa at nagtanong, "So, ikaw ang Bobby Aguilar na nanalo laban kay Conrad Schroeder?" Natawa si Bobby Aguilar, isang stroke lang ng good luck. Nagpalitan ng tingin sina Dirk Buchanan at Burton Griffin, puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Ang Bobby Aguilar na ito ay mukhang ordinaryo, may payak na aura, at hindi kamukha ng isang master. Pwede kayong dalawa sa loob, magalang na sabi ni Bobby Aguilar. Bumalik siya sa bahay at nagtimpla ng tsaa para sa kanila. Pagkaupo, sabik na sinabi ni Conrad Schroeder, "Mr. Aguilar, silang dalawa ay makapangyarihang magsasaka ng lupain sa River North Region. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila para sa pagpapalabas ng Divine Medicine, baka makakuha tayo ng bahagi." Kumuha ng bahagi. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa. Kalahating buwan na ang nakalipas, gusto niya talagang sumunod at uminom ng sabaw. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, matagal na siyang nagbago ng isip. Bagamat ganito ang iniisip niya sa kanyang puso, magalang pa ring sinabi ni Bobby Aguilar sa panlabas na anyo, "Ikinagagalak kung makapagtulungan kayong dalawa." Sinulyapan ni Dirk Buchanan si Bobby Aguilar at mayabang na sinabi na ang Choiseul ay hindi gumagawa ng mga talento, at ngayon ay tila ang reputasyon ay karapat-dapat. Hehe, ang apprentice ko ay malamang na mamuno sa Choiseul. Sok-sok, ordinaryong bata lang pala ang sikat na King of Choiseul. Si Bobby Aguilar, bagamat hindi nasisiyahan, ay magalang pa ring sinabi, "Kalokohan lang ang ikinakalat ng iba." Sa sandaling ito, sinabi ni Burton Griffin, "Kung pag-uusapan, medyo na-curious ako kung anong kaharian mo kung saan iginagalang ka bilang hari ng Choiseul." Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar at sinabing, "Kung inuuri ng martial arts, dapat akong isang inner strength master." Nang marinig ito, agad na nag-spray si Burton Griffin ng isang subo ng tubig. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Dirk Buchanan. "Nagbibiro ka diba? Inner strength master." May pag-aalinlangan na sabi ni Burton Griffin. Tumango si Bobby Aguilar, "Oo, para maging tumpak, ako ay isang 6th rank inner strength master."
Ang Inner Strength Masters ay hindi man lang kwalipikadong panasan ang ating sapatos, kaya pala biro lang ang King of Chisel. Ngumisi si Dirk Buchanan. Si Burton Griffin sa malapit ay nanunuya din, ang isang Inner Strength Master ay kwalipikado na makipagtulungan sa amin. Parang nagsasalita sa tulog niya. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar at sinabing, parang kayo ang naghahanap sa akin, di ba? Nagmamadaling depensahan ni Conrad Schroeder ang sarili, Mr. Si Aguilar ay hindi pangkaraniwan. Guro sa lakas ng inner. Ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Kahit baka hindi siya kapareha ni Grandmaster. Ha. Sabay tawa ni Dirk Buchanan at Burton Griffin. Conrad, hindi ka talaga marunong magyabang. Ang Inner Strength Master, kahit gaano pa ka-extraordinary, ay master pa rin. Sa palagay mo ay maaaring makipagtulungan sa amin ang isang napakababang ranggo. Conrad, pinaglalaruan mo lang yata kami. Bakas sa mukha ni Conrad Schroeder ang pag-aalala. Medyo mapagpakumbaba niyang sinabi, nagsasabi ako ng totoo. Mangyaring pag-isipang muli at bigyan ako ng pabor. Higit pa rito, ang potensyal ni G. Aguilar ay talagang lampas sa imahinasyon. Kung makukuha niya ang divine medicine na ito, tiyak na. Conrad, hindi mo kailangang magpakumbaba. Pinutol ni Bobby Aguilar ang mga salita ni Conrad sa sandaling iyon. Humigop siya ng tsaa at walang pakialam na sinabi, sa totoo lang, hindi rin ako interesadong magtrabaho sa inyong dalawa. Kung hindi mataas ang tingin mo sa akin, hindi rin naman mataas ang tingin ko sa iyo. Nang marinig ang sinabi ni Bobby, biglang nagbago ang mukha ni Conrad. Dapat malaman na noong nakaharap si Conrad noon ay nahirapan na si Bobby na manalo. Ngunit ang lakas ni Dirk Buchanan at Burton Griffin ay higit na nakahihigit kaysa kay Conrad. Hindi gaanong kasanayan, ngunit isang malaking bibig. Conrad, narinig mo ba iyon? Ayaw niyang makipagtulungan sa atin. Ngumisi si Burton Griffin, tutulungan ka sana namin, pero ang yabang mo. Well, hindi namin kasalanan kung ganoon. Habang may sasabihin sana si Conrad, tumayo si Bobby Aguilar at magalang na sinabi. Kung wala na, pwede na kayong dalawa umalis. Malinaw na hindi nasisiyahan sina Dirk Buchanan at Burton Griffin sa saloobin ni Bobby. Binata, mag-ingat ka sa iyong mga salita at gawa, baka masunog ka. Nagbabala si Dirk Buchanan. Hindi napigilan ni Bobby na matawa, I've been very polite to you. Kung hindi dahil sa Conrad's sake, pinalayas na sana kita. Ang laki ng bibig. Gusto kong makita kung anong klaseng kakayahan mayroon itong Inner Strength Master. Biglang nagalit si Burton Griffin, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang mabangis na chi blast ang nakatutok sa mukha ni Bobby. Ang Burton Griffin na ito ay walang awa, direktang naglalayong pumatay sa kanyang pag-atake. Hindi maiwasang manlamig ang mukha ni Bobby. Ganito ba sila naging magkaaway? Hindi lang nila maabot ang isang kooperasyon, at gusto ni Burton Griffin na kitilin ang buhay ni Bobby. Ito ay lubos na hindi makatwiran. Nang akmang gagawa si Bobby, mabilis na humakbang pasulong si Conrad Schroeder at itinaas ang kanyang kamay upang salubungin ang pag-atake. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang nakakatakot na chi ay kumalat mula kay Conrad sa lahat ng direksyon. Gumuho ang buong kwarto sa isang iglap, at si Edward Green ay nagsusuka ng dugo dahil sa impact ng chi. Umatras ng ilang hakbang ang katawan ni Conrad at nontog ng malakas sa pader. Nagkalat ang mga bitek sa dingding, at tumulo ang sariwang dugo mula sa bibig ni Conrad. Biglang nanlamig ang mukha ni Bobby, at napuno ng malakas na hangarin ng pagpatay ang buong katawan niya. Habang naghahanda si Dirk Buchanan na kolektahin muli ang kanyang chi, si Conrad ay nagmamadaling humakbang pasulong at sinabing nakayuko, pakiusap, alang-alang sa ating nakaraang relasyon, tumigil ka. Dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Dirk Buchanan. Binawi niya ang kanyang chi at malamig na sinabi, fine, I'll spare him for your sake, Conrad. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Salamat, Mr. Buchanan, walang ganang yumuko si Conrad, tinitiis ang sakit. Ngumuso si Dirk Buchanan at tumalikod na para umalis. Sinabi ko bang pwede kang pumunta?
Sa sandaling iyon, malamig na sumigaw si Bobby Aguilar. Sinaktan mo ang aking kaibigan, sinira ang aking bahay, at sa tingin mo ay makakaalis ka ng ganoon. Malamig na wika ni Bobby Aguilar. Kabanata 240. Agad na tumigil sina Dirk Buchanan at Burton Griffin sa kanilang mga landas. Puno ng galit ang mukha nilang dalawa. Lalo na si Dirk Buchanan, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang bumalot sa kanya, at ang nakakatakot na aura ay nagpalipad sa paligid ng buhangin at graba. Samantala, nakatayo doon si Bobby Aguilar nang hindi gumagalaw, na parang hindi apektado. So ano ang gusto mo? Pinaikit ni Dirk Buchanan ang kanyang mga mata at nagtanong. Napangisi si Bobby Aguilar, napaka-simple, hayaan mo munang basagin ko ang iyong tadyang, pagkatapos ay bayaran mo ako para sa aking bahay, at tatapusin natin ito. Ha. Agad namang humagalpak ng tawa si Dirk Buchanan. Tunay na nililigawan si kamatayan. Pagkatapos, nagpakawala ng galit na dagandong si Dirk Buchanan. Ang dagandong na ito ay naglalaman ng kanyang nakakatakot na lakas ng panloob, na nagpataw ng isang nakakatakot na puwersa diretso kay Bobby Aguilar. Ang pagpapakawala ng inner strength sa pamamagitan ng tunog bilang carrier, ang kanyang lakas ay talagang pambihira. Ngunit si Bobby ay nanatiling hindi gumagalaw, pinayagan ng inner strength na dumapo sa kanyang katawan. Klang! Matapos ang isang malutong na tunog, ang katawan ni Bobby Aguilar ay hindi napinsala. Ang inner strength ay nawala sa isang iglap, nawala ng walang bakas. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dirk Buchanan. Si Conrad Schroeder, na nasa gilid, ay hindi na makapaghintay. Kinabahan siyang humakbang at magalang na sinabi, humihingi ako ng tawad sa ngalan ni Mr. Aguilar sa inyong dalawa. Mangyaring hayaan ang bagay na ito na magpahinga. Conrad, binigyan na kita ng mukha. Itong brat na ito ang nanliligaw kay kamatayan. Malamig na sabi ni Dirk Buchanan. Nang magulo ang sitwasyon, biglang humakbang si Burton Griffin, ngumiti ng mahina, Mr. Aguilar, humihingi ako ng paumanhin para sa abala ngayon. Patawarin mo kami. Lahat ito para sa kapakanan ni Conrad, kahit na mabaygo ang ating pagtutulungan, hindi ito kailangang magtapos ng ganito. Tawa ng tawa si Burton Griffin. Nang marinig ito, lahat ay natulala. Kumunot ang noo ni Dirk Buchanan at sinabing, Burton, anong ibig mong sabihin? Pinagalitan ni Burton Griffin, Mer Buchanan, kami ang may kasalanan noong una. Kalimutan mo na to, tigilan mo na ang gulo, at bilasan na natin at umalis na tayo. Bagamat hindi maintindihan ni Dirk Buchanan ang sitwasyon, tumango pa rin siya sa katahimikan. Anak, mag-ingat ka. Bago umalis, malamig na binato ni Dirk Buchanan ang isang pangungusap. Ikaw rin, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Nang umalis sila sa bahay ni Bobby Aguilar, nalilitong tanong ni Dirk Buchanan, bakit mo ako pinigilan? Napakayabang ng brat na iyon na dapat ay pinalo na lang siya ng isang sampal. Sinulyapan siya ni Burton Griffin at ngumuso, nakita mo, itong si Bobby Aguilar ay walang iba kundi isang inner strength master. Paano niya matatalo si Conrad? Napasimangot si Dirk Buchanan, naguguluhan, ano ang ibig mong sabihin? You blockhead? Sabi ni Burton Griffin, inis. Ang lakas ni Conrad ay higit pa kaysa kay Bobby Aguilar, ngunit kusa siyang yumukod sa kanya. Ano ang ipinahihiwatig nito? Malamig na iginiit ni Burton. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, bumulala si Dirk, ibig mong sabihin. Natatakot si Conrad sa puwersa sa likod ni Bobby Aguilar. Hindi lang takot, malamang natakot siya sa kaibuturan, mahinahong sagot ni Burton. Sa tingin mo, makakaalis ka ng ligtas kay Chazelle pagkatapos patayin si Bobby Aguilar. Tinaas ni Burton ang kanyang kilay. Sa wakas naintindihan na ni Dirk. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Sa mundong ito, walang makakatiyak na nakarating na sila sa rurok. Si Dirk Buchanan ay may isang tiyak na reputasyon sa River North Region, ngunit mayroong maraming mas malakas na tao kaysa sa kanya sa buong bansa. So tiisin na lang natin. Hindi ko matatanggap yan.
Si Dirk Buchanan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Bahagyang ngumiti si Burton Griffin, syempre hindi ito magtatapos sa ganito. Si Dirk Buchanan ay nagmamadaling tumingin kay Burton, naghihintay na magpatuloy ito. Mabangis na sinabi ni Burton, kapag lumitaw ang banal na gamot, hindi ito palalampasan ni Bobby Aguilar. At kapag lumitaw ang banal na gamot, magkakaroon ng pag-aagawan para dito. Sa oras na iyon, ang pagpatay sa kanya sino ang makakaalam na kami iyon. Kahit na makapangyarihan ang pamilya niya sa likod niya, hindi nila ito matutuntun pabalik sa atin. Para sa isang tulad ni Bobby Aguilar, na nakakaalam kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon siya. Biglang natauhan si Dirk. Nag-thumbs up siya kay Burton at sinabing, "Older Burton, lagi kang matalino." Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano nananatiling mayabang ang Bobby Aguilar na iyon. Gayunpaman, may iba pang mga plano si Burton. Hanggat pinatay si Bobby, si Chuzell ay magiging walang pinuno. Sa panahong iyon, si Conrad Schroeder ay walang alinlangan na magiging numero 1 tao sa Chuzell. Sa lakas ni Conrad, hindi siya kalaban ng pamilya Burton. Sa oras na iyon, ang pamilyang Burton ay gagawa ng malawakang paglipat sa Chuzell at sakupin ang merkado. Anong hindi inaasahang pakinabang? Ang mga labi ni Burton ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Pagtingin sa nasirang villa, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar ang sakit. Maaari lang silang mag-away. Bakit kailangan nilang sirain ang bahay ko? Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo at tahimik na bamulong. Si Conrad Schroeder, na nakatayo sa malapit, ay hindi maiwasang matuwa at malungkot. Nag-aalalang sabi niya, "Mr. Aguilar, ang lakas nina Burton Griffin at Dirk Buchanan ay higit pa sa akin. At sa kanilang mga personalidad, hinding-hindi nila ito pababayaan." Manam, at pagkatapos, si Bobby Aguilar ay tumingin sa paligid na nalulungkot at nagtanong. Nagmamadaling sinabi ni Conrad, "Kapag lumabas ang Divine Medicine, baka atakihin kanila, at kahit ang pamilya Taylor ay hindi makakahanap ng ebidensya. Ipagpatuloy mo." Walang pakialam si Bobby Aguilar, at naglakad pa siya papunta sa mesa at nagsimulang uminom ng tsaa. Napatikip ng ngipin si Conrad, "Mr. Aguilar, kung talagang hindi posible, maaari nating isuko ang Divine Medicine." Sumuko. Tumaas ang isang kilay ni Bobby, "Bakit ako susuko?" Nag-aalalang pakiusap ni Conrad, "Hanggat nasa iyo ang mga bundok, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa panggatong. Sa iyong talento at potensyal, hindi na kailangang makipagsapalaran." Gayunpaman, napangiti lang si Bobby Aguilar. Sa 2 talunan na iyon, hindi pa rin nila ako kayang patayin. Gumamit ng malamig na ngiti ang mga labi ni Bobby. "At, may sama ng loob ako. Kahit hindi nila ako hanapin, hahanapin ko pa rin sila." Sabi ni Bobby habang humihigop ng tsaa. Ibinuka ni Conrad ang kanyang bibig, ngunit saglit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakalaban ni Conrad si Bobby Aguilar kaya alam na alam niya ang lakas ni Bobby. Bagamat natalo nga si Conrad kay Bobby, hindi siya madaling nanalo, at humiram pa ng tulong sa mga porma sayon. Sa pananaw ni Conrad, ang lakas ni Bobby Aguilar ay talagang walang kalaban-laban para kay Burton Griffin o Dirk Buchanan. "Ginoo Aguilar," ibinuka ni Conrad ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit pinutol siya ni Bobby gamit ang pagkakaway ng kanyang kamay. "Humanda ka, samahan mo ako kinabukasan." Sumenya si Bobby Aguilar. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Bobby, ayoko nang magalit si Conrad, kaya tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Kinabukasan. Parami ng parami ang dumating sa White City mula sa iba't ibang lokasyon sa River North Region. Ang ilan sa mga malayong pamilya ay nakatanggap pa ng mensahe at nagmamadaling pumunta sa White City. Ganyan ang pang-akit ng isang banal na gamot. No. L. Winery. Guro, kumalat na ang balita, at maraming malalaking pamilya ang dumating sa White City. Napabuntong hininga ang mga alagad ni Chaim Tate. Bahagyang tumango si Chaim Tate, kung tutuusin, ito na ang pagdating ng 1,000-year Divine Medicine.
Bukod sa mga nangungunang aristokratikong pamilyang iyon, malamang na walang makakalaban sa pang-akit ng 1,000-year divine medicine. Master, may silbi ba yung mga tinatawag na martial arts association? Sa nangyayaring ito, walang kabuluhan ang mga grandmaster, tanong ng disipulo, na nakakunot ang mga kilay. Ngunit tumawa lang si Haim Tate, umiling, at sinabing, may mga gamit ang Martial Arts Association. Huwag kang mag-alala, ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol.